Ayun mga ka-workshop. So hello mga ka-workshop, ito meron tayong gagawin. Suzuki Raider J115 Fi. So ayan, kung makikita nyo wala na siyang kaha, tanggal na yung kanyang pairings. So dinala to ng may-ari dito, ganyan na. So ginagawa niya to ngayon nung hindi nyo na maalam kung ano dapat gawin. So dinala na rito sa atin. So iniwan na ni sir tong kanyang motor dito. So ayan, Suzuki Raider J115 Fi. So gagawin natin for today. So, eto nga mga ka-workshop, hapon na. So, ginawa ko pa yun, yung kulay pink. So, okay na rin yun. So, ito na yung susunod ko ngayon. Problema nito, history. Nung iniwan ni sir, bago siya umalis, kwento niya sa akin, yung kanyang motor ay nasunog yung harness ng pina-full wave niya. So, ayan. Nung pina-full wave ni sir to, nasunog yung harness sa part nito, sabi niya. Tapos ngayon, bumili na siya ng bagong harness na second hand. Nakakuha siya sa online, second hand harness, nagawa niya na, naibalik niya sa dati. So, nailagay niya na sa tama yung mga connection. Ang problema, lagi siyang nalolobat. So, yun. Nakadalawang battery na siya, nalobat sa pangalawang battery na to. So, yan, bago. Bagong battery yan, kinabit ni sir. Ang siste, hindi pa rin nagcha-charge. So, ayan. So, bago yung harness second hand na bago. Pero okay naman. Hindi pa rin nagcha-charge. On natin yung kanyang susi, pakita natin sa inyo hindi talaga siya nagcha-charge. So yan, panda rin natin. So ito, nalobat, pina-charge lang tong kanyang battery. So voltmeter, volt reading tayo. Nakaupang motor. So bagong charge to. So yan, ang kanyang charging ay 12.7. So standby voltage niya. So start natin. So okay naman, wala nagbi-blink, hindi nagbi-blink yung FI niya. So ang problema lang talaga nito, charging. Tapos yung kanyang signal light. So yun ang ayusin natin yung concern ni sir. So yan, umaandar na motor. So eto 12.5 idling niya. So yun, start natin, i-rev natin. So yung mga ka-workshop, todo na no, full rev na pero hindi umakyat yung kanyang voltage. So nag-standby siya sa 12.5 habang nire-rev. So ayan, kaya check upin natin kung ano bang problema, bakit hindi nag-charge yung kanyang motor. Ganun maayos naman yung kanyang bagong harness. So ulitin ko history, nasunog yung lumang harness nito. So pinalitan ng bago, hindi nag-charge. So check natin yung kanyang wiring, kung ano ba yung dahilan at bakit hindi nagcha-charge. So yung mga ka-workshop, subaybayan nyo yung video to para pwede nyo ma-apply sa inyong motor kapag ganito ang nangyari. So Suzuki Raider J115 Fi. So ito lang mga ka-workshop na yung ginagawa natin na Suzuki Raider J. Upon testing, hinanap ko kung bakit hindi siya nagcha-charge. Ang problema niya ay yung kanyang rectifier regulator. So ito, aftermarket na siya. Ang problema lang, hindi siya nagkakarga sa rectifier regulator ng ganito. So hindi ko lang alam kung talagang pang Suzuki Raider J nga to or ibang motor. So yun, pero parehas ng itsura, magkaiba lang sila ng color. Dito blue, tapos yung stock naman ng ating Suzuki Raider J ay kulay green yung galito niyang socket. So yun nga, syempre wala tayong available na rectifier regulator, tsaka yung stock nito medyo mahal ng konti, kaya kinonvert na lang natin siya sa full wave. So ito, so itong ginagawa natin sa mga Raider J na gustong maging maayos yung kanyang charging. Pag sira na yung rectifier regulator, no, convert natin sa full wave. So ginagamit ako ng ganito, no, TTGR brand ang ginagamit natin mga ka-workshop. Yung may color wire na green, yellow, black, pink, tsaka red. So ang wiring connection niya yung ganito. So before naka full wave to, kaya siya nasunog marahil siguro dahil sa kanyang pag-splice ng joints, no, yung bubuhol ng mga connection ng mga wire. So lalong-lalo na pagdating dito sa atin stator, yung palabas ng stator na wire, yung color white tsaka yellow. Ayan, color white tsaka yellow, nakasakit yan. So pag nagpa-full wave ako, hindi ko na siya sinasakit, dinedirekta ko na siya, tinatap ko na siya ng direkta, nag-a-add ako ng wire. Tapos hinihinang ko siya, no, ayan. Kung makikita nyo, maayos na maayos yung pagkakabalot natin, nakahinang. So ayan. So yung yellow wire, nilagyan ko na additional wire galing sa ating stator, tsaka yung white wire,
na galing sa atin stator, dinagyan natin ng additional wire. So ayan. So dalawa sila, ito. Makikita nyo yan. Ulitin ko, hindi siya nakasakay dahil para mas intact, dahil malakas ang voltage na nanggagaling sa atin stator papunta sa ating rectifier regulator. Umaabot yan ng 80 volts mga ka-workshop. Kaya pag short circuit dito sa inyong socket, iinit yung socket, masusunog. So kasi syempre umiinit yung copper, plastic to, masusunog siya. So yan, malulusaw. So yun, kaya intact na to, naka-splice siya ng maayos, nakahinang, tapos naka-cover ng maayos. Yan. Tapos yan nga yung dalawang wire na yan, papunta yan dito sa ating bagong rectifier regulator na full wave. So yung dalawang wire na yan na galing sa ating stator, yung color white tsaka color yellow, nilagay natin sa color pink. Yan, color pink tsaka color yellow ng ating rectifier regulator. Siyempre nakahinang dito, nakahinang rin dito. Yan. Para maayos, tapos cover nyo ng maayos para pag binalot nyo ng tape, no? Binalutan nyo siya ng tape insulation para hindi siya magkaroon ng mag short circuit na magdikit ng ganyan pag naipit ng tape. Tapos yun dito sa stock natin, hindi ko na tinanggal to. In case na gusto ni sir ibalik sa stock, pwede niyang ibalik. Kung makabili siya ng bagong rectifier regulator na original, pwede niyang ibalik. Tatanggalin niya lang yung mga wire na kinabit natin sa stock harness niya. So yung color green, nakakabit yan. Ang color green ng rectifier regulator, itong green. So nakakabit yan sa color black na may white. Yan. Sa black na may white, ground yan. Yung black na may white, ground yan. So yan, nakakabit yan yung color green ng ating rectifier regulator. Tapos yung color red ng ating rectifier regulator na full wave, ayan yung color red nya, nakakabit rin siya sa red. Ayan, sa pure red din, red to red lang, green to black white. So ayan. Tapos syempre wala nang gamit tong color white tsaka itong color yung color white, wala nang gamit yan kasi yan yung karugtong dati dito sa socket ng yan, sa socket na galing sa ating stator. So wala na siya. Tapos yung color yellow, ayan yung color yellow, makikita nyo, siya yung supply ng ating headlight. Tong yellow na to, makikita nyo yung direkta papunta sa ating headlight. Ganon din sa ating tail light, yung yellow na yan. Yellow na may stripe na white. Siya yung pinaka source. So susuplayan natin yan ng positive. Additional tayo ng wire, nilagay natin sa yellow na may white. Tapos yung color black ng ating rectifier regulator, itong black, ilalagay rin natin siya pag sasamahin natin sila. So ayan, nakita nyo nakahinang siya, no? Maayos ang pagkahinang, babalutin natin yan. So pinakita ko lang sa inyo kung paano maghinang yan. Ganyan dapat, intact na intact. Tapos luto yung inyong soldering lead. So ayan, para maayos ang pagkahinang. So yun, ganun ang pagkaka full wave, no? Tapos itong dinuktong natin na itong orange wire, nakita nyo dinuktong ko, galing dito sa black ng ating rectifier regulator at sa yellow ng ating stock wiring ng ating motor, yung kulay orange. So pwede mo i-dikit dito sa ating pinakasusian dito, yan sa color orange din yun, sa accessory yan. So hindi na ako nagpadaan pa ng mahabang wire para dito. So dito sa loob ng ating harness, meron diyang malaking kulay orange wire, so makapal na wire. So bubuksan nyo siya, ayan, kita nyo nakabukas. So ito, makapal na orange, halos kapareha siya ng nasa susian. So ito yung nagsusupply ng accessory papunta dito sa ating hulihang bahagi ng motor, no? Papunta sa ating ECU at iba pa, no? Papunta rin sa ating fuel pump. So yan, orange na yan. Huwag kayo dito, meron pa isang orange yan eh. Ito yung maliit. Yan. Itong maliit na to, huwag kayo dyan magduduktong sa maliit na yan. So iba yan, orange blue yan. Dito kayo sa malaking orange, mga ka-workshop yan. So wag dito sa orange na may blue stripe, sa pure orange na malaking wire yan. So yun, full wave na mga ka-workshop, gano'n lang mag full wave. Yung nga pala, yung karugtong kasi ng ating stock na ating stator, etong white wire, karugtong yan ay white red. So dito yan makikita nyo, white red. Ayan, white red. So wala na siyang connection kasi nga nakarekta na. Tapos itong color yellow, ang karugtong yan ay yan, ground, black white. Alam nyo kung bakit ground siya? Nakarugtong to sa ating body ground at nakarugtong doon sa likod, no? Siya yung nagsisilbing ground ng ibang accessory doon sa likod. So galing siya dito sa ating stator. So kaya kahit hindi full wave yung ating motor, yung ating Raider J115Fi, malakas ang charging nito dahil yun ating black wire or yung ating lighting coil na galing dito ang nagsusupply, ang sinusupplyan niya ay ground. So yan, kaya parang
pinalalakas niya yung ground, tapos yung charging naman yung etong yellow red sa charging, so parang charging din siya. So kaya kung papapansin nyo, malaki yung ating rectifier regulator ng Suzuki Raider J. So yun, kasi pag walang supply ang kapag walang supply ground yung ating stock na rectifier regulator, hindi gagana yung ating charging system. So kahit na okay pa yung ating charging system, itong ating white red or yung white na galing sa ating stator, kahit okay pa yan, basta sira na tong ating o putulong ating ground, hindi gagana yung ating rectifier regulator na stock. Yung ganito, walang lalabas na charging, mga ka-workshop. Kaya yung ibang motor, kung mapapansin nyo, bakit dito ground siya nakaruktong, yung iba yellow papunta na sa headlight, dito hindi, iba. Yung black nya ay nagsisilbing charging din or pinalalakas yung ground wire ng ating supply sa ating motor. So kaya malakas din siya mag-charge. Kaya sasabihin ng iba, kahit hindi na i-full wave, malakas na charge. Tama nga naman, kaya malakas siya mag-charge, basta okay pa yung ating rectifier regulator. So yan, hindi siya sa yellow yan. Kasi kung tatakay, bakit dito black, sa iba yellow. Yung yellow kasi direkta na dun sa headlight, pero dito hindi, sa ground siya, pinalalakas niya yung ground. Yung yellow output galing dito sa ating rectifier regulator papunta sa headlight. So yun ang pagkakaiba niya sa ibang motor, no? Hindi siya direktang supply. So yan, galing pa siya, dumaan pa siya sa ating rectifier regulator bago niya masupplyan yung headlight. Hindi katulad ng iba, galing na sa stator, diretso na supply sa headlight. So yun ang pagkakaiba nila. So kaya huwag kayong magtataka kung bakit sinusupplyan yung ground, no? Sa ibang motor naman, direkta na sa headlight. Kaparehas to ng RS, no? RS-FI, mga ka-workshop. Yung RS125FI ng Honda, parehas sila. Ganyan ang kanilang charging system. So yung mga ka-workshop, sana meron ako na ibahagi sa inyo. No, ito nga pala, bago natin magtapos sa ating video, pakita ko sa inyo yung output natin. So pinalitan na rin natin kanyang voltmeter. So start, paandar natin motor. Sa 12.5, 12.6 kanyang standby volt, no? Standby voltage. Start natin. One click, start siya. So pitik-pitik lang, makikita nyo 14.5. Samantalang kanina birit na yung motor niya, sobra ng revolution ng kayang motor, mababa pa rin charging, 12.5 at hindi na siya tumataas. Dito pitik lang, 14 agad. Goods na to. On, tinama push start, start agad siya. So ganyan kaganda at ganyan kaayos ang full wave charging conversion, basta maayos ang gagawa at legit, hindi masusunog ang inyong motor o inyong harness ng motor. So yun lang mga ka-workshop, ride safe sa atin lahat and God bless.